Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17, November 17, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:17 ng umaga. Linggo po ngayon at maliwanag ang araw at nais ko po mag-vlog. Katulad ng naipangako ko po sa inyo ay paminsan-minsan ay tatalakayin ko itong dayaan nung nakaraang eleksyon noong 2019 at saka 2022 eleksyon. Kukumbinsihin ko po kayo na manawagan tayo na sa susunod na eleksyon ay manual na ang pagbilang ng boto sa precinct level. Mano-mano na. Opo, hindi na po yung vote counting machine ang bibilang o computer ang bibilang o artificial intelligence ang bibilang. Yan po ang ilaban natin. Ang title ko po ngayon ay dapat sa susunod na eleksyon sa 2025 ay mano-mano na ang bilangan sa precinct level po. Yan po ang title ko ngayon. Alam ko, na-discuss ko na ito pero uulitin ko na naman. Kahit na alam ko nakakaunti ang nanonood o kakaunti ang nakikinig nito, hindi po ako magsasawa. Kasi iyan po ang iyan po ang dahilan kaya ang Senado natin ngayon, ang dami nagsasabi na wala ng kwenta. Ang members ng mga Senado natin ngayon, wala na. Dahil nga dyan, sila ay nahalal. Opo, noong 2019 po ay pinatay po nila ang transparency server po ng 7 oras At ito nga, itong 2022 naman, yung nagpadala ng boto ay iisang machine lang. 51% po ng nabilang na boto ang nagpadala ay iisang machine lang. Di dinaya yan, hindi ba? At private pa. At yan po ang tatalakayin kong maigi ngayon. At wag po kayong mag-alala dahil ako po ay isang engineer dyan sa Pilipinas. Electrical engineer po ako at mechanical engineer po ako dyan sa Pilipinas. At ang huli ko po trabaho dyan sa Pilipinas ay noon nagturo ako sa Zambales ng engineering. Nagturo po ako dyan, kung hindi ako magkamali, from 1999 hanggang 2005. Opo, tapos nag-abroad ako 2005-2007 sa Saudi Arabia as electrical designer. Ayan po. At doon nga ako napasama dyan sa Alcobar, dyan kay grupo ni Abanti, yung mga baptist dyan sa Alcobar. Ang hindi ko makalimutan dyan yung mga turo nila ng mga baptist. Magagaling din sila. Opo, civil engineer naman yung pastor namin. Nakalimutan ko ng pangalan pero yung assistant pastor niya ay yung mekaniko ng Toyota. Siya pero siya. Nanggaling siya ng Pilipinas, pinadala siya ng Toyota. Siya. Mataas ang katungkulan niya, malaki ang sahod niya kasi family status siya Doon kami umaatin, doon sa apartment na inuupahan niya. Yun po. Isishare ko lang po sa inyo. That is 2016
Hindi, 2005 ata hanggang 2007. Kasi pag alis ko doon sa Alcobar, walang isang taon nakapunta na kami ng Amerika. 2009 po, February 2009, na andito na kami sa Amerika. Ayan po ang maisishare ko sa inyo. Ngayon, kaya medyo qualified po ako talakayin itong both counting machine na yan, o yung mga internet connection, o yung mga private IP address at saka public IP address, kasi inaaral ko po yan. Opo, dito nakikipag-deal ako dito, although na hindi ako engineer, pero ang mga kadil ko dito mga IT expert. Ganun po yan. Kaya inaanyayahan ko po kayo na makinig o pakinggan ito at tulungan niyo po ako o si Tuto Kausing na parehas kami ng nilalaban. Dapat sa susunod na eleksyon ay mano-mano na ang pagbilang ng boto. Kasi kung hindi natin gagawin po yan, kung hindi natin ilalaban yan, kung sino ang may pera, kung sino ang malakas ang loob, o kung sino ang handang pumatay o magpakamatay, ay siya ang mananalo dyan sa eleksyon. Opo, kasi nga ay hindi naman binibilang ng tao yan. At isa po sa katunayan na dinadaya po yung eleksyon, mayroon akong kapatid na 2019 election, tumakbo po siya ng yung SB, Sangguniang Bayan, doon sa bayan namin. Natalo siya. Pang number 9 siya pero 8 lang yung yung kinukuha. Pang number 9 siya. Ngayon, ang napansin ko, 2,000 ang lamang nung number 8 at siya ngayon ang number 9, 2,000. Hindi po nangyayari yan. Sa kasaysayan po doon sa amin, yung mga sangguniang bayan o councilman, town councilman, ang lamang lang yan, yung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mga 10 lang yan. Walang 100 yan. Pero bakit nung 2019, ang lamang ay 2,000? So, ang teory namin dyan, may boto na inuna na mga 1,500 o 2,000 para sigurado na sila na manalo. Ganun po yan. Kasi yung mga sumunod, ganun din. Pero pagdating sa pagitan ng boto ng number 9 at saka number 10, ganun nga, mga 10 lang ang lamang, 20, ganyan. O kaya may daya ka ako yan. Ngayon, nung 2022, umulit na naman siya. Pero dati po siyang Sangguniang Bayan, nakapag-serve lang siya ng 2 beses. So, 6 years po yun. Nung pangatlong beses, nung 2019, natalo siya. Dahil hindi siya napasama doon sa doon sa administration na ticket naging opposition siya. Ay, yun nga, natalo sila, pero ang laki po ng lamang. Ang laki ng lamang. Na hindi nangyayari po yan. Nung 2019 po yun, nung pinatay nila ang transparency server ng 7 oras. Ngayon, nung 2022, mas lalo siyang hindi nakahabol. Number 11 lang siya. Pero ganon din ang lamang Almost 2,000 din ang lamang nung number 8 at saka number 9. Yung number 9, number 10, lumalaban na yun ng Vice Mayor. Natalo pa rin Dati, lumalaban na yun ng Vice Mayor. At yung
number 10 naman, dati naman ay, kuha na rin, mga concealman na sila dati. Pero, number 1, number 2, concealman. Natalo pa rin eh. Oh, dati, 1 to 3, yung isang kasamahan nila, yung number 10 ata. Yung namang number 9, dati nang lumalaban ng Vice Mayor yun. Ay, bakit natalo pa kako yan? Ay siya naman, ay dati naman siyang 2 beses siyang nag-concealman, talo pa rin. At ganun nga ang lamang, 2,000 ang lamang nung number 8, yung pumasok doon sa linyada. Kaya, lukuhan lang kako yan. O, yan po ang maisishare ko sa inyo, ano? Ngayon ay hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, mga minamahal? Ang number 1 sa Senado ay si si Robin Hood Padilla, na iyan sa aking palagay ay pinatakbuyan ni Duterte para lukuhin lang ang tao o para kantsawan ang tao o kaya kong maglagay ng number 1 dyan. Yan po ang ibig sabihin yan. At yun sila Bato, noong 2019, ayun, ginawang senador. Nababayad tayo sa ang babayaran natin po sa kanila, yung sweldo lang nila per month 200,000 pesos per month. Babayad ka ng ganyan kay wala namang ginagawa yan si Robin Hood Padilla. Hindi ba? Babayad tayo dyan. At kaya nga ngayon, halos lahat na ng mga tao galit na galit kay Duterte. Kasi nga ganyan, babayad tayo ng mga senador. Wala namang ginagawa. Ngayon, at isa din sa nakikita ko, kaya niya ginawang senador yan si Robin Hood Padilla, si Bongo, at saka si Bato de la Rosa, para proteksyon niya. Gagawin niyang proteksyon yan. At yan nga ang nangyayari. Pero ito po ang masasabi ko dyan. Kahit na 10 pa na Robin Hood Padilla ang senador, kahit na 10 pa, kung hindi naman totoo ang nilalaban niya, hindi ba? O kung wala siyang alam sa batas, wala yan. Paano siyang ipagtatanggol yan? Hanggang purma lang yan. Hanggang salita lang yan. O kaya ay, yun nga, sagana sa purma, ang tawag namin dyan. Sagana sa purma. Kung makukulong daw si Duterte, sasama daw siya, hindi ba? Dahil masarap daw ang pagkain doon. Adi sumama siya, pero alam ko hanggang purma lang yan. Hanggang purma lang yan. Mahal niya ang buhay niya. Lalo na ganyan, senador siya, hindi ba? Sumasahod ng 200,000 per month pesos. Hindi ba? Bakit siya magpapabilanggo? Kaya hindi, nako. Pero yan, pagbabayaran po ni Duterte yan, alam ko. At nakikita ko na ngayon. Nakikita ko na. Lalo na nag-issue na ang Malacanang na hindi na nila, makikipag-cooperate na ang Malacanang kung ang huhuli kay Duterte ay ang Interpol, International Police. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. Yung mga plano niya, yung mga inaakala niya, yung inaasahan niya, ay kabaliktaran po yan ang mangyayari dyan. Kasi magtuturuan na yan eh. Magtuturuan na sila eh. At yan nga ang nangyayari, hindi ba? Yung dati niyang unity team, hindi ba? Yung dati niyang kasangga, si Bongbong Marcos, ay ang mangyari dyan ay yan ang gagamitin ng kapalaran para idiin siya. At wala siyang lusot dyan kasi dati niyang kasangga eh. Dati niyang kasangga eh. Alam ang mga style niya, alam ang mga balak niya, alam kung ano ang mga mahina sa kanya. Iyan po ang masasabi ko na parang parusa po ng Diyos sa kanya. At hindi siya makakalusot dyan. Ayan po, Kasi nga ako naniniwala ako sa ngayon Noon kasi nag-aalanganin ako eh.
Kung sino ang dumaya ng eleksyon noong 2022 po, ay si Duterte po yan. Si Duterte po yan. Kaya nga ngayon ay malamang siya ang tatamaan dyan. At binabanggit na nga po ni Sara, hindi ba? Hindi naman kanya mananalo yan eh. Kung hindi dahil, yun nga, hindi ba? Kung hindi dahil sa kanila, binabanggit na. At kaya nga siguro malakas ang loob ni Sara na humingi ng yung ano ba yun? Confidential fund. Malakas ang loob niya. Pero kung minsan kasi may hangganan po ang lahat eh. Hindi ba? May hangganan po ang lahat. Nagkaaway-away yan kasi nga ay tika muna. Siguro yung mga grupo ni Marcos ay tika muna, bakit sa kanila napupunta ang pira? Hindi ba? Ang balita ko po, yung pugo dyan sa Purak, Pampanga, ay ang kumukuha niyan ay 500 million ata yan kung isang taon Ay ang nakakakuha ata yung mga grupo ni Duterte ay siyempre ay 3 years na Magti 3 years na Ay bakit sila pang kumukuha sila ang kumukubra. Kaya ganyan nagkakabukuhan na sila. Ay simple nga naman bakit ang kukuha yung mga alipuris ni Digong, hindi ba? Ay hindi na sila nakaupo. Yan po ang nababasa ko na pakiramdam ko. Ayan po. Ngayon ay balikan po natin itong yung sinabi ko kanina na dinaya po yung 2022 eleksyon. Maliban pa dun sa 2019 maliban pa yun. Kasi mas sigurado yun na dinaya. Kasi nga pinatay po nila ang transparency server. Pero ito, ang ginawa naman nilang pandaraya dito, yung 51% po ng boto ng buong Pilipinas ay isang machine lang ang nagpadala. Yung na-identify nila na 192.168.0.2 which is a private IP address. Private o local. Ayan po. O personal. Ayan po Ibig sabihin ay naandun lang sa compound ng Comelec. Naandun lang kasi nga local o private Yan po yun po ang nagpadala. Ay paano nangyari yan? At dito gagamitin ko na yung nalalaman ko dyan sa engineering. Niresearch ko po ito ang una pong design kasi sa buong mundo, lahat ng computer ay public. Public ang IP address. Pero hindi po nakaya Hindi nakaya ng buong daigdig po yan. Kaya nagkaroon sila yun nga, yung isang design na yung ibang computer hindi na public. Kung hindi, magkakaroon sila ng yung tinatawag natin na router. Kung sa isang compound o sa isang kumpanya ay mayroon lang isang public o 3 hanggang 3, doon na sila kukonekta. Para po sa telepono din yan. Yung telepono po ay mayroon tayong tinatawag na PEBX. PEBX. O yung mga manual pa noon, yung telephone exchange. Na kung saan sa isang building ay may 4 lang o 5 na hotline. Pero yung iba mga local na. Yun po ang equivalent niyan. Yung private IP address. Ayan po. Para maintindihan nyo po para yan sa isang telepono na hindi lahat ng telepono doon sa isang building o sa isang compound o sa isang kumpanya ay may sarili silang hotline. Hindi po. At
yan ang kinopya nila. Yung iba, local na lang. Pero dadaan sila doon sa operator. Yung dati. Pero ngayon ay automatic na po yan sa PEBX eh. Yung dati ay may switchboard na ikinukunikta na ganyan. Oh. Ngayon, ano po ang isa po na example po para maintindihan po natin yan at ini-explain ko po ito sa inyo bilang isang engineer ay ang equivalent po niyan, yung private IP address na yan ay halimbawa sa isang bahay na malaki. Opo, na halimbawa na maraming nag-uukupa. Marami. O sa isang apartment na lang kamo na ang address nila ay halimbawa 327 West Carson Street. Halimbawa ganun, ano? 327 West Carson Street. Ay marami po ang nag-uukupa dyan. Ngayon ay lalagyan nila ng ABCD. Ganun po yan. At yung ABCD, halimbawa, 327A, ganun. Mapupunta yun sa unang kwarto o dun sa unang apartment. Ganun po yan. At private po yun. Kinakategory po yun na private kasi may A o may building 1. Ganun. Ganun po ang equivalent niyan. Kaya nila nabuo yung private IP address. Ngayon, at least, naintindihan na natin. At doon sa compound nila, alam kung sino yung A. Kung ang A ay, ang pangalan niya ay Mr. Juan de la Cruz, doon nila ibibigay yan. Ganun po yan. Yun ang occupant doon sa letter A na or apartment A. Na local doon sa kanila. Sila lang ang nakakaalam nun. Ganun lang. Pero ang binabagsakan po ng mga letter o yung mga sulat galing sa labas ay doon lang doon sa kanila. Doon sa 327 na address. O ngayon kukunin na ng mga may-ari, titignan na kanino ba ito o kaya ihahatid na ng mga naandon. Kasi kilala nila na saan ba ang A, saan ba ang B, o sino nakatira doon sa A. Ganun. Ganun po ang kaibahan, ano ang private, ano ang local, o ano ang public IP address. Ngayon, ito nga ang ginamit na magpadala doon po sa server ng Comelec ay isang private na nakakonekta siya doon. Nakakonekta siya. Naka-wire. Adi niluko yan, hindi ba? Niluko yan Samantala, ang kontrata sa Smartmatic ay bibili tayo ng 100,000 po ang presinto sa atin At bawat isang presinto, mayroong isang boot counting machine na ang kategory niya ay isang public IP address. Lahat po ng boot counting machine ay public IP address. Kasi nga dadaan siya Dadaan siya sa telco. Makikidaan siya. Hindi siya padadaanin kung hindi siya isang ma-identify na public siya, IP address. Ganun po yan. Ngayon, ay siguro tatanungin nyo ako, kabisado ko po ito. Halimbawa ako, private IP address ako doon sa opisina namin. Pwede akong makipag-communicate po sa labas, pwede. Pero dadaan ako doon sa router. Dadaan ako kasi may router kami doon ako makikidaan. Na-identify ako. Kaya nga, pagdating ng information, halimbawa, nag-research ako, who is Jesus Christ? Segundo lang yan. Dadating na sa akin yung mga website na dinidiscuss nila, who is Jesus Christ? Pipili na lang ako doon kung sino ang pipindutin ko. Pero, bakit pinapadala sa akin? Kasi nga na-identify ako nung router na ako ang nag-request.
Ganun po yan. Pwede ako makipag-communicate pero dadaan ako sa router ng kumpanya. O kaya server, ang tawag natin dyan, server. Ganun po yan. Pero dito nga, ang mga boot counting machine ay wala na sirang router. Kasi pwede silang dumiritso. Ngayon, ang tanong ko, bakit ngayon itong nagpadala ng boto sa COMELEC ay 50% ng buong boto ng Pilipinas ay ang nagpadala ay nakakonekta lang sa kanila. Probably, isang kwan lang yan, isang laptop. Oo. Kaya nga, ang suggestion ko po sa inyo, ilaban natin na wag na yang kwan na yan, wag na yang computer ang bibilang sa precinct level. Wag na. Tao na ang bibilang. Iyan po ay suggestion lang po ng tao yan eh. Noon, dahil nga dyan sa dagdag bawas ni Enrile, dagdag bawas ng dagdag bawas, parating na nanalo si Enrile dyan sa Mindanao, niluluko kasi nila eh. Kaya ang sabi nila, computer na tayo, computer na tayo, computer na tayo. Pero, para mawala na yung dagdag bawas o wala na yung dayaan. Ay pero nawala ba? Hindi po. Kasi nga ang problema ng tao nasa puso. Ang problema ng tao ay sinasambit na yan ni Jesus Christ ay ang tao ay sakim. Sa pira, sa kapangyarihan, sa lahat, sa kasikatan, hindi ba? Gusto nila sikat sila eh. Parati silang mananalo. Hindi ba? Ganun po yan eh. Ha? Isinusulat ang kanilang pangalan sa mga building. Dahil nga gusto nila sikat. Ha? Sa sinihan, yung mga artista, yung pangalan nila ay ang lalaki, hindi ba? Mas malaki pa kung minsan doon sa pangalan ng sinihan. Ganun po ang tao eh. Gusto sikat. Ayan po, nasa puso na po natin yan. Hindi na matatanggal yan. Oh. Ay kaya nga, gagawa sila ng ganyan. Yang lulukuhin nilang eleksyon. Pero nga, ay kung maraming tao ang nakakakita, sa isang presinto, may mga siga din dyan eh. O sa isang baryo, may mga kinikilala din dyan. Hindi nila pwedeng pasukan agad yan. Samantalang kung ang guguluhin lang nila ay yung computer, isang tao, 2 tao lang, 3 tao, kaya yan eh. Pero kung ang guguluhin nila ay ang presinto, ay maraming goods ang kailangan nila. Maraming goods, mga guns. Yan po ang sinasabi ko. At sa bawat presinto po, mayroon ding mga tao na ay simpre, teritoryo niya yan eh, hindi ba? O, magsama-sama sila na, ay tika muna, ay wag mong guguluhin yan. O, kami ang kwan dito, mayor dito. O, kami ang kilala namin ang mga tao dito. O, mahihirapan sila kung sa precinct level may resulta na. Ganun po ang sinasabi ko dyan. Palagay ko po ay naintindihan nyo at nais ko munang batiin po itong batch number 1 po na sumusubaybay sa atin o nagla-like o nagko-comment. Ito po sila batch number 1 po ito Salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Salan, Elenita Skrapler ng Germany, salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M., Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Juana Duco,
Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rufino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Nomos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo. Ito po sila na ating subaybayan at panoorin o suportahan. Ito po sila Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Engineer Tuto Kausing, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Antat Ago, Dimjus Journey, Kakamping, ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Waldi Carbonil. Sorry po halos parati kong nagkakamali kay parang iisa kasi sila si Engineer Tuto Kausing at saka si itong isa si Insurrecto. Opo. Kumisan na nagkakabaliktad ko sila at saka ito si Mr. Sa totoo lang to. Opo. O sige po at ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at yung mga sinasabi nila ay para po sa bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo Iyan po ang nilalakad ko ngayon na dapat sa susunod na eleksyon po ay ilaban po natin o ilakad po natin o isiwalat po natin na wag na yang computer ang bibilang. Makakatipid pa tayo. Opo, kasi nga hindi na tayo bibili ng vote counting machine na kung saan ay ang mahal yan. I-maintenance mo pa yan. Samantalang kung ang bibilang ng boto ay yung mga teacher talaga ay sigurado. Hindi ba? Sila ang magre-record, sila ang magbabasa, sila ang maglilista, nakikinig naman yung mga tao, kaya mahirap nilang dayain, lalo na kung may resulta na. Ayan po ang nilalakad ko. Kahit na nga brownout yan o walang kuryente pwedeng bilangin ng tao Basta mayroon lang flashlight o kandila o mayroong emergency light, pwedeng bilangin Kasi babasahin lang pag narinig lalagyan ng puntos, hindi ba? Pag narinig ang pangalan. Hanggang sa makwan yun, masuma total po yun, hindi ba? Huwag na po tayong maniwala dyan sa haka ng tao na ang computer ay mawawala yung dayaan. Hindi po. Sa ibang bansa po, ayaw na nila yan o hindi na nila ginagamit yan. Kasi nga hindi transparent. Yan po ang reason dyan. Samantalang sa konstitusyon po natin, kailangan transparent. Kailangan nakikita ng lahat. O mayroon talagang mag-witness. Kasi dyan wala namang witness Computer ang bumilang ay wala. Hindi nagamit yung mata. Hindi nagamit ang tainga. Ito po ang sinabi ni Jesus Christ po The one who has ears to hear, let him hear. Ayan po, ang sabi ni Jesus Christ, ay may mga tainga ba tayo? Ay may mga tainga naman tayo Kailangan pakinggan natin kung sino ang ibinuto ng tao. Kailangan may magbasa para mapakinggan. At mayroong dalawa doon sa likod niya na binabasa din yung binabasa niya. Ganun po yung dati, yung mano-mano ang pagbilang. At ito po sa Jeremiah 5:21,
Jeremiah 5:21, "Hear this now," sabi po ng Biblia, "O foolish people without understanding, who have eyes and see not, and who have ears and hear not." Yan po ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. Although na ito ay patungkol sa mga kwan ito sa mga yung mga nagbubulag-bulagan o ayaw makinig ng pangaral ng Panginoon. Pero pwede rin i-apply ito diyan sa eleksyon. Na may mata ka, hindi mo naman ginamit o hindi natin ginamit, na andun nga ang PPCRB, ay wala naman hindi ba? Kaya nga kahit na sinong tao hindi makapagpatotoo na may dayaan, mahirap kasi nga hindi niya binilang Kailangan po sa magpatotoo ay nakita niya o narinig niya o nahawakan niya. Ganun po ang magpatotoo. Ay kaso ay wala nga kasi nga ipinaubaya na sa computer. Kaya nga po, para hindi tayo maging foolish and without understanding, na ang Biblia po nagsasalita niya na o ang Panginoon po "Hear now, O foolish people and without understanding." Sino yun? Ay yung mga tao na hindi ginagamit ang mata o yung mga tao na hindi nagagamit ang kanilang tainga. May tainga sila pero hindi naman nila ginamit o hindi naman sila nakapakinig. May mata sila pero hindi naman sila nakakita. O kung sino talaga ang tunay na binungto. Ayan po, kaya nakikiusap po ako sa inyo, magtulong-tulong po tayo na sa susunod na eleksyon ay hybrid na o kaya sa precinct level ay mano-mano ang pagbilang ng boto. Ayan po o sige po at hanggang dito na lang po at sana po ay sa ating pakikinig ay tayo ay may nakuhang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.